Doon ay tulo ka libro igsoon nga akong i-share sa inyo dito sa mga langit. Doon ay ginatawag nga Book of Life. Napod siya ginatawag nga Book of Remembrance. O doon na po siya ay kanang libro sa mga sala nato, Book of Death o Book of Iniquities. Okay? Mao ni siya igsoon ang mag-determine sa ato nga kaluwasan. Gingon ni dinhi sa Great Controversy 480, says the prophet Daniel, the judgment was set and the books were opened. The Revelator, describing the same scene, adds, another book was opened, which is the Book of Life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Revelation 20, verse 12. Ang pinaka-importante gyud nga libro igsoon nga atong batayan kining libro sa kinabuhi. Kinahanglan gyud nga ang atong ngalan magpabilin sa libro sa kinabuhi. Now, saan siyang paagi nga atong mga ngalan may sulat sa libro sa kinabuhi? Okay? Book of Life. Saan siyang paagi? Masulat ang atong ngalan sa libro sa kinabuhi kung atong dawaton si Kristo. Kung atong ginasunod siya. No? Ato siya gidawat, ingon nga personal nga manuluwas, ang atong mga ngalan igsoon may sulat sa basahon sa kinabuhi. The Book of Life contains the names of all who have ever entered the service of God. Jesus bade his disciples, rejoice because your names are written in heaven. Luke 10, verse 20. Paul speaks of his faithful fellow workers whose names are in the Book of Life. Philippians 4, verse 3. Daniel, looking down to the time of trouble, such as never was, declares that God's people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. And the Revelator says that those only shall enter the city of God whose names are written in the Lamb's Book of Life. So katong sa panahon igsoon, kaya doon naman tayo ginatawag nga time of trouble. Karon 2024, di ba? Ang unsa man nga event nga atong maagihan. Ang primero gyud nga crisis nga mao sa kinabuhi. Kining wala tay kwarta, wala trabaho, dili na mo may akong sabot. Kining crisis sa mga katawan sa Dios. Mao nang ginatawag so nga sa Sunday law. Kung madeklara ang Sunday law, mo ning panahon igsoon nga di ka kapalit, di ka bigya. No? Walay tubig, walay kuryente, di ka makatos merkado, mabalit ang pagkaon. Gingon dito, all earthly support will be cut off. Wala na siya. Karon pwede pa tayo mamalit, pwede pa tayo mamalit sa mga pagkaon. Pero maabot ang panahon igsoon nga kana siya mawala gid siya sa katawan ng Dios. Labi na sa mga tao nga wala sila makadawat sa marka sa mga pagpintas, wala sila privilege nga makapalit ug makabaligya. Atong imong mga yuta, ibaligya nimo, di na nimo baligya. So samtang nga napay panahon igsoon, kung naamoy daghang yuta, ginana ibaligya ang uban kay di man nimo kinahanglanon ng daghang yuta. Diba? May ibang mga tao nga tagpila ang balay, na yung mga tag-upat, tag-lima. Sa may tabuan ng mga balay nga di magkapit. So samtang nga wala pa na siya mabudugsoon, ato na siyang kunanaon pagayon. No? Gingon na din igsoon nga Acts of Apostles 5:88, and to all the faithful ones who were striving against evil, John heard the promises made, to him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. Kining magmadaugon ka sa imong kinabuhi. Overcome it. Ang number one gyud nga kaaway sa tao. Ang say number one nga kaaway sa tao.
ang iyang kaugalingon. Mao gina siya ang number one nga kaaway sa tao. Ang imong kaugalingon. Kaya usahay ang imong kaugalingon, mas kusgan siya sa imong willpower. No? Ang hunahuna sa tao, naapa siya sa kahilayan sa kalibutan. Gusto pa niya og maglipay-lipay sa kalibutan. Pero ang iya sa Ginoo igsoon lahi. Kung gusto ta nga maka-ampit gyud sa kinabuhi nga walay katapusan, kinahanglan nga ang atong mga ngalan magpabilin gyud sa libro sa kinabuhi. So mo na igsoon ang Book of Life. Kung gusto ta nga mahisulat atong ngalan kanunay, kinahanglan ma-overcome nato ang sala sa atong kinabuhi. Kaya ang sala igsoon mo na siya ang nakapababag sa ato sa langit. I-overcome ginato ang sala. Dili pwede nga tawhanon naman ko. Di ba? May mga tao may mga tao ra ko. Dali ra ko magkasala. Kung saan sala igsoon? Sala ang paglapas sa kasuguan. 1 John 3:4. So kinahanglan ato na siyang overcome aron nga ang atong ngalan magpabilin gyud sa libro sa kinabuhi. Atong dawaton si Kristo o niya maningkamot ta nga ma-overcome nato ang mga sala sa atong kinabuhi. Pero dili magyud ingon nga ang atong paglakaw din impit, no? Nagi na siya kalisod. Doon na tayo ginatawag isoon nga narrow path. Okay? Narrow path. Kining narrow path, mao ni siya ang path nga nagdala nato paingon sa langit. O ang katawan sa Dios, na di sila naglakaw. Gingan na siya narrow, gamay nga dalan, nga naman, daghan kaayo mga ginadili. Iso narrow. Di ka pwede magkaon sa mga pagkaon nga labi na sa mga unod. Ang pagtrabaho sa Sabado, di pwede. Di ba? Di ka pwede magtanaw sinihan. Ang sinihan karon ara sa imong kamot. Di ka pwede manigarilyo, di ka pwede mag-inom. Daghang kayo so narrow path. Kini siya nga narrow path, mo ni siya ang nagdala ngadto sa langit. Now, pila ka beses ang tao matumba sa dalan. Naabay panahon nga matumba ta sa dalan? Yeah, naay panahon. We stumble. Pero sa atong pagtumba, di nagpasabot nga, dili ta mo bangon. Kung matumba ta, bangon ta. Dili ta ma-discourage ito. Na ibang mga tao nga ma-discourage sila ug muambak sila sa dalan. Kung muambak ka sa dalan, napagay panahon, nga makabalik. Di na. Basta naala ka sa dalan, naglakaw, ug matumba ka igsoon, okay na na siya. Kay, ingon dito nga 7 times a Christian can stumble. Basta tanaw lang kang Kristo. Mga ikatabang niya. So, aron nga mabili ng atong ngalan, mabutang gyud sa basahon sa kinabuhi, kinahanglan nga maningkamot ta nga ang atong ngalan magpabilin gyud diha, no? Ma-overcome nato ang sala sa atong kinabuhi. Now, Book of Remembrance. Okay? Kanang Book of Remembrance igsoon mo ni siya ang libro nga ang atong mga maayong ginuhatan dito ginasulat. Kung naghatag ka kwarta, dito mabutang imong ngalan. Kung nagtabang ka sa mga tao nga masakiton, tuwa dito na imong ngalan. Okay? Gingon dinhi, a book of remembrance is written before God, in which are recorded the good deeds of them that fear the Lord and that thought upon His name. Malachi 3 verse 16. Their words of faith, acts of love, are registered in heaven. Okay? At pa, nadinig so, no? Every temptation resisted ka na bang isulayan ka sa mga kaaway, unya, nakabarog ka sa temptation. Dito na isulat na igsoon sa Book of Remembrance. Every evil overcome, every word of tender pity expressed. Kana bang mga sinultihan nga mga maayo? Maingon ka nga, kamusta? May buntag. Asa man na paingon? Dito na igsoon, tanan nga mga sinultihan nga maayo will be recorded in the Book of Remembrance. Pero kung imong mga sinultihan igsoon nga, mga laparuhon ta ka, sipaon ta ka, o sa mga ubang sinultihan nga, dili maayo. Wala na direksyon. Tunga na sa basahon sa Book of Death. Busa kini igsoon mga
buhat na ni siya nga maayo. Nga naa din ni sulat. Okay? Every suffering and sorrow endure for Christ's sake. Kanabang naglahutay ka, kanabang nakapasensya ka, di ba? Nakapasensya ka sa usa ka tao. Panita, nag-drive ka, o yan, ay tao niya nag-cut in, suko na tayo dito sa Amerika, doon na yung tawag dito nga road rage. Kanabang masuko sila. Kanang na mag-cut in sa ilang tubangan. Hina tigil ng dagan. Ang mga driver na ito, no, sa mo taas ang ilang pressure. Dagang pa heart attack. Mga matay tungod sa kasuko. Uban na, magsigi sila o kanang lumba sila sa dalan. Anak pa na din sa Pilipinas. Mag-away. Nga naman, walay pasensya. Walay pasensya. Kinalaigsoon nga na atay pasensya nga ma-overcome na to ang sala sa itong kinabuhi. So, giingon niya din sa early writings 1:14, a book of remembrance is written of those who do not forsake the assembling of themselves together, but speak often one to another. Kanang, di ba giingon dito sa Hebrews 10:25, nga dili daw nato ni igsoon nga kining pagtigom ba, panagtigom sa iyang mga katawahan. Dili nato na siya biyaan. Kinahanglan importante na nga kinahanglan natin pagtigom. Nga naman, magkatabang na sa ato nga espirituhanon. Kung ikaw lang usa, di okay lang na ikaw lang usa, pero na may mga kauban diha nga magkaigsunan, maay ka na mag-fellowship mo. Nga naman, makatabang na sa inyong espirituhanon nga kinabuhi. Kaya giingon din igsoon, kato ng mga tao nga wala nila gi-forsake ang assembling of themselves. Dito na isulat ilang ngalan sa basahon sa Book of Remembrance. Okay? Unya kitong mga tao po, natuan na sila sa simbahan. Pag-abot sa simbahan, naghisgot sila og mga sinultihan sa Biblia, sa langitan nga mga sinultihan. Dito na siya may sulat sa Book of Remembrance. Pero na mga tao sa mga simbahan, ang higutan nila, kalibutanon ng higutan. Di pwede na ito. Kaya kung maghisgot tao mga kalibutanon nga masinultihan, mura nangawat ta sa adlaw sa Ginoo. Adlaw niya ni. Dili ta pwedeng bisag unsa na atong hisgutan. Maghisgot ta og langit nun basta panahon sa adlaw nga ipapahulay. Nga naman, maura ni paagi nga maisulat atong mga sa pasahon Book of Remembrance. Unya katong mga tao pud sa nagingon siya dinhi sa 5:600, then they that fear the Lord speak often one to another, and the Lord hearkened and heard it, and a book of remembrance was written before him. For them that fear the Lord and that thought upon his name. Now, anita sa Book of Death. Okay? Book of Life, Book of Remembrance, naputay ginatawag nga Book of Death. Kinig so kinahanglan atong ngalan dili mabutang dinhi. Kay kung imong ngalan naa pa diri, delikado. Okay? Doon na ba'y panahon nga mabutang atong ngalan dinhi? Yeah, naay panahon dito. Sa unsang pagi, kung na kay sala. Kung makasala ka, ang imong ngalan na dinhi. Okay? So sa panahon sa pag-investigar sa Ginoo, yan ang tanawon ng libro. Tanawon niya ng libro. Kinahanglan nga kinang libro, Book of Life, Book of Remembrance, Book of Death, limpyo imong ngalan. Kung naa kay ngalan nga nasulat sa Book of Death or Book of Iniquities, kinahanglan gyud nga mga ipagpasaylo sa Dios. Okay? Manang ingon siya dinhi 12 MR 248 paragraph 3. The Book of Death contains the evil deeds of the wicked. Kana mga dautan ng mga binuhatan na ana din ni naisulat sa libro sa kamatayon. There is also a record also of the sins of men. The secret purposes and motives appear in the unerring register. For God will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsels of the heart. 1 Corinthians 4:5. Behold, it is written before me, your iniquities and the iniquities of your fathers together set the Lord. That's Isaiah 65:6-7. Kanya unsa pa igsoon kining libro sa kamatayon. Unsa pa may sulat sa libro sa kamatayon?